Kapag usapang trending, hindi magpapahulir yan ang mga pagkain lagi may kakaibang paandar. Sarap na. Dahil sa mga vlogger, sila yung nagpangalan ng ribs. Ginawa nila mong dinosaur ang tinawag nila. Lahat ng samut-saring gimmick na yan, bentang-benta sa Batangas. Ice cream na di raw agad natutunaw. At kahit anong taktak, hindi raw bumibitaw. Ice cream ala Tatay Bobby kay Charn. Tay Bobby, sinabi ko sa team ko, sabi ko, alam mo, nagkikrave ako ng ice cream. Nandun kami sa Quezon City, sa may GMA. Kala ko, babanggitin nila, malapit lang, convenience store. Sabi nila, ay, pumunta ka ng San Juan, Batangas, para kumuha pa ng ice cream galing kay Tatay Bobby. 3 hours ang nakalipas. Nandito na tayo ngayon. Bakit po talagang kilala kayo at bakit pinupuntahan yung ice cream nyo? Wala pangaligan. Okay. Ay, mga sungkol ko po, hinahanap ang mga sungkol dito. Sa mga eskwelahan, mga estudyante. Alam ko po sumikat ho din kayo dahil sa tulong ng social media. Nag-viral po yung mga videos. Hindi ko alam kung sino po nagsimula nun, pero yung way mo of, I guess, pag nasandok mo na ba, na-scoop mo na yung ice cream, tapos nun, isa-serve mo na dun sa customer mo. Nagpapakitang gusto ito, pagkakot tingnan ito, pag kinalaglag, local ice cream po ito. Sige nga, subukan natin yan. Baka dinadaan mo lang ako sa chika, Tatay Bobby ha. Dahil sa init ng panahon, ang ordinaryong ice cream, tunaw at nalalaglag agad kapag itinaob. Samantalang ang ice cream ni Tatay Bobby, ayaw ngang mag-let go. Maganda nga naman consistency ng ice cream ni Tatay. Oh. Ang sarap nga. Matagal na ako hindi nakakain ng ice cream. Sa totoo lang po. Pero isa pa sa dinarayo at pambato ng mga Batanggenyo, ang Lomi. Tawagin ang buong barangay dahil dito sa San Luis, Batangas, ang kanilang Lomi hindi lang basta special o overload, kundi to the highest level. Overload kung overload dahil sa toppings pa lang, mabubusog na ang buong barangay. Lumpia, kikiam, dynamite, atay, liempo, fried chicken, bacon, chicharong bulaklak, bagnet, nilagang itlog, sisig, meatballs at ubod din ng laking mga chicharon. Name it, they have it. Mahigit 15 times ang laki kumpara sa kanilang regular size Lomi. Hala papaano natin sasandukin natin yan? Nabuhala at sobra kung sobra ang laki. Burger na may laking 27 inches na pang 40 na tao namataan sa Laurel, Batangas. Pasok! Ilalaban po natin na Philippine largest burger. Ito po ay ang ating King Kong Burger na kung saan ang sukat po nito ay 27 inches. Mayroon po tayong patty na may timbang na 10 kilo. Kasama po ng ating King Kong Burger ay ang chicken nuggets, buffalo wings, onion rings, at saka nachos at fries. Okay, mga biyero, nandito tayo ngayon sa Burger Ahoy. At ang view natin, syempre, walang tatalo sa view natin dahil ito yung Taal Lake. Medyo maalon lang, mahangin, pero masarap para sa atin yan. But they are situated medyo mataas. So, talagang nararamdaman natin yung hangin. Of course, kitang-kita naman kung ano yung talagang pinupuntahan at pinipatronize ng marami dito ay ang kanilang burgers. And not your regular size burgers, although they have their regular size burgers. They have like gigantic burgers. Of course, you know, why will I even bother having a taste here? We can taste the big burger. I mean, pinuntahan natin yan dito eh. Oop, balloon lang pala sa gitna. Dala ko lang. I gotta see. I mean, I'm sure it's so tough for the chef or people in the kitchen to actually prepare this one. There you go. Ang tanong, will you slice it like a pizza? Will you slice it yung triangular or will you slice it na parang
square-square? Or sabay-sabay kayong kakain parang boodle fight? Ano nga ba? Kain muna tayo ng french fries. Ang humamon, Gotong Batangas, na mala Jurassic daw ang laman? Yan ang Goto dinosaur ni Kuya Oliver na mahigit 5 times ang laki kumpara sa kanilang regular goto. Sa lahat ng parte ng baka ay ginuguto namin. Paa, ulo, laman, balat, bituka, bulalo. Kaya lang nagkaroon ng kung tawagin ay dinosaur dahil sa mga vlogger, sila ay nagpangalan ng ribs. Ginawa nila mong dinosaur ang tinawag nila. Hindi lang good for sharing, anli sabaw din.